Pagdating nila halos nagdidilim na at nauna na rin bumalik ng mansyon ang Donya at Tita Marastel niya. Kaya kaagad na rin silang nagpaalam sa mga tauhan doon at pinabaunan pa si Sean ng ilang mga seafoods doon na tinanggap naman nito at lumakad na sila pasakay sa sasakyan. Dadaan ka ba sa bahay? Tanong niya kay Sean habang pasakay na ito sa motor. No, it's getting late. I'll call you once I reach home. Nakangiting sagot nito at inayos pa ang hat na suot niya. Okay, thank you anyway. Basta tomorrow night, you'll go with me. Paalala nito. Nabanggit nga pala nito na may pa-party ito sa bahay nila bukas bilang welcome home party nito. At naipagpaalam na siya nito sa Lola Feliza at Tita Maristel niya. Pinayagan naman siya ng mga ito. Isa pa, a-attend din naman si Jericho at girlfriend nito kasama ilan pa mga kabarkada nito. Kaya lalo siyang pinayagan na maka-attend ng party. Tumango-tango siya at narinig niya malakas na pagbagsak ng pinto ni Jericho. Mabilis na siyang nagpaalam at tumakbo palapit sa kotse at mabilis na sumakay. Sinulyapan lang siya ni Jericho at walang imik na pinaandar ang kotse. Nasa unahan na sila ni Sean dahil alam na nito ang daan pa uwi. Isa pa, dadaratso na daw ito sa pag-uwi. Did you had fun? Tanong niya kay Jericho habang seryoso ang mukha. Fun? Fun ba ang hanapin kayo ni Sean sa sulok ng asyenda? Sagot nito na may himig galit. Bakit mo naman kami nahanap? Pinamamasya lang kami. Besides, ikaw naman itong nawala na lang bigla. Cause he is dangerous. Kailangan ko bang ulit-ulitin sa'yo yan? Is that what you think? Naive. Bulong nito. Hindi na lang niya ito sinagot pa dahil alam niyang hahaba lang ang usapan at paulit-ulit lang sila. At hindi rin naman niya ito makukumbinsi na walang masamang balak sa kanya si Sean. Pagdating sa bahay, kaagad na siya nagtuloy sa silid. Pakiramdam niya ay napagod siya. Kailangan na niya magpahinga. Pagkahiga pa lang niya, kaagad na nag-ring ang cellphone niya at si Sean ang nasa caller ID. Pumuntong hininga muna siya bago sinagot ang tawag nito. Hey, how are you? Good. And you? Tanong niya at nahiga sa kama. Great. Can't wait for tomorrow. Sagot nito at tila nakikita na niya ang pilyong ngiti nito. Me too. Tipid na sagot niya at nakitang bumukas ang pinto ng silid niya at pumasok sa loob si Jericho. Sean, I'll call you tomorrow. Matutulog na kasi ako eh. Paalam niya kay Sean dahil alam niyang pagsasabihan na naman siya ni Jericho pag pinatagal pa niya ang pakikipag-usap kay Sean. And for sure makikinig ito sa buong usapan nila kaya minabuti na niyang putulin na ang pakikipag-usap kay Sean. Matapos makapagpaalam kay Sean, nilingon niya si Jericho na nakatayo sa tapat ng kama niya. Why? She asked. Si Sean bang kausap mo? Tanong nito na walang ekspresyon ng muka. Kung galit ba ito o ano ay hindi niya masabi. Yeah, may sinabi lang siya about sa party niya bukas. So, pupunta ka sa party? Yes. Ikaw din naman, di ba? Yup. Isasama mo ba si Crystal? Tanong niya na ewan niya kung bakit kailangan pa niyang itanong ang obvious na tanong. Alam naman niyang kahit sa ang party dito sa San Miguel ay present si Crystal. Yeah, sasama siya. Simpleng sagot nito at naupo sa kama niya. Umayo siya ng upo at ipinatong ang unan sa may mga hita. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Pag-iiba niya na usapan. Can't sleep. And I want to talk to you. Talk to me? Do you like Sean? Diretsong tanong nito at nilingon siya. Nagsalubong ang mga mata nila at hindi niya alam ang isasagot. Bakit ba kailangan pa nitong itanong kung gusto niya si Sean? Bakit kailangan pa nitong maging seryoso sa pagtatanong? Bakit iba ang pakiramdam niya sa tanong nito? Ano isasagot niya? Ano ba ang dapat niyang isagot dito? Humugod siya ng malalim na paghinga at nag-iwas ng tingin dito. Ewan niya pero hindi niya gusto ang nararamdaman sa mga tingin nito sa kanya. Ayaw niyang isipin na nagsaselo si Jericho kay Sean kaya lagi siya nitong pinagsasabihan na layuan si Sean. At ngayon tinatanong nito kung may gusto siya kay Sean. Why are you asking? Alanganing tanong niya. I want to know if how much do you like him? Well, yeah. He has a sense of humor. You know how to make me smile and... So you like him? Putol nito sa sasabihin pa sana niya. I don't know. Sagot niya at nagkibit balikat. Yun naman ang totoo. Hindi siya sigurado kung gusto ba niya si Sean pero nag-e-enjoy siyang kasama ito. Are you happy when you were with him? Tanong nito na walang kangiti-ngiti. Napakaseryoso na mukha nito. Happy? Yes? I guess. Sagot niya at iwas ng tingin dito. If you really like him, just go. Hindi na ako makikialam pa sa inyo ni Sean. But like what I've said, he is dangerous.
Don't trust him that much. You might get hurt in the end. Just enjoy the moment. But don't fall in love to someone like Sean. Be careful. You might fall and Sean will never there to catch you. Seryosong paalala nito at tumayo mula sa kinaupan. Tumango lang siya kahit nagtataka siya kung bakit ganoon na lang itong magsalita kay Sean. Good night, Bianca. Take care of yourself. Sabi pa nito bago tuluyan lumabas ng silid niya. Ni hindi pa nga siya nakakasagot dito ay kaagad na ito nagpaalam sa kanya at hindi niya ito maintindihan bakit kailangan ito magsalita ng mga ganoon sa kanya. Nasabi pa nitong hindi na ito makikialam sa kanila ni Sean. Ibig sabihin hahayaan na siya nito kay Sean? Ewan niya pero kahit papaano nakaramdam siya na lungkot sa mga sinabi nito at lalo lang siyang naguluhan dito. Kinabukasan, linggo, late na siyang nagising dahil halos hindi naman siya nakatulog nang kakaisip kay Jericho sa mga sinabi nito at mga paalala nito kay Sean. Pagbaba niya, wala ng tao sa komedor. Marahil tapos nang mag-almusal ang mga ito kasi nga naman tanghali na siyang nagising. Nagtimpla na lang siya ng kape at dumampot ng ilang pirasong ubas sa ref. Hindi naman siya nagugutom. Gusto lang niya mainitan ang sikmura. Bitbit niya ang mug at ubas nang lumabas siya ng likod bahay at hindi napansin na nasa swimming pool pala si Jericho. Nagulat pa siya nang biglang iahon nito ang ulo sa tubig. Hey! Alanganin bati niya rito at naupo sa upuan at ipinatong ang dalang pagkain sa mesa. Katabi ng towel nito na nakapatong sa mesa. Tumango lang ito sa kanya at muling lumusong sa tubig at lumangoy ng lumangoy. Matagal bago muling lumitaw ang ulo nito sa tubig. How's the water? Tanong niya dahil hindi man lang siya nito nilingon at tila ba hindi siya nito nakita. Fine. Tipid na sagot nito at umahon na mula sa tubig. Napalunok pa siya na makitang black trunks lang ang suot nito at nagagalawan ng mga muscles nito sa binti sa bawat hakbang nito. Napalunok siyang muli nang tumaas sa mga mata niya sa pagitan ng mga hita nito. Tila ito modelo ng Calvin Klein underwear sa ganda ng katawan at paglalakad nito. Alam niyang napakabata pa niya para humanga sa katawan ni Jericho dahil masasabi niyang may magandang katawan ito. Halatang alaga sa gym dahil may mga tamang hubog iyon. Teka, ano nga bang alam niya pagdating sa katawan ng lalaki? Stop staring. May himigalit sa tono ni Jericho na ikinagulat pa niya at marahas na hinila nito ang towel sa mesa at tinakpan ang ibabang bahagi ng katawan nito. Nag-iwas siya ng tingin. Alam niyang obvious ang ginawa niyang pagtingin dito at nakakahiya. Baka kung ano isipin ni Jericho sa ginawa niyang pagtitig dito. Walang imik na naglakad si Jericho papasok sa loob ng bahay. Sunundan niya ito muli ng tingin at awan niya kung ano pero may kakaiba siyang nararamdaman dito at hindi niya iyon gusto. Ella! Masiglang tawag niya sa kaibigan habang tumatakbo pababa ng hagdan. Tinawagan niya si Ella para magpasama dito na bumili ng susuotin sa party mamayang gabi. Aatindan si Ella kaya naman pumayag itong samahan siya para bumili din ng maisusuot nito mamayang gabi. Bianca! Tili naman ni Ella na tila ba ang tagal nilang hindi nagkita. Wow, is that a leather? Tanong ni Ella sa suot niyang skater skirt nang makababa na siya ng hagdan. She wears her cream leather skirt. Plain, black crop top showing off her perfect tummy and black boots. And her friend Ella's wearing a black tight skinny with a ripped white crop top and brown boots. She looks so good and beautiful. That's why they are the best of friends cause they dress really well at their young age. They have their own fashion. Yeah, it's vegan. Masayang sagot niya at umikot pa sa harap ng kaibigan. That's cool. I love it. Sagot ito tinawakan ng skirt niya. Where are you two going? Boses mula sa taas ng hagdan. Sabay pa sila ni Ella na napatingala sa nagsalita sa taas. Nakita nila si Jericho na tila ba kagigising lang nito. Magulo ang buhok, gusto tamputing damit and cotton short and barefoot at masasabi niyang kahit bagong gising ito ay napakagwapo pa rin itong tingnan. Kames mo. Sagot ni Ella at nilingon siya na nakatingala pa rin kay Jericho na pahakbang ng pababa ng hagdan habang ilang beses na sinusuklay nito ang magulong buhok. Napalunok siya dahil ang lakas ng dating sa kanya ng simpleng pagsuklay lang nito sa magulong buhok nito. Bianca! Bulong ni Ella at pasimpleng siniko pa siya ni Ella. Ha? Tanging nasabi niya at mabilis na iniiwas sa mga mata kay Jericho at nilingon sa Ella na pinanlalakihan siya ng mga mata. Bakit ang aga niyo magmo? Tanong ni Jericho nang makababa na at naupo sa malaking sofa at tinignan ang suot niya. Alam niyang sinusuri nito ang suot niya kaya naman napatindig siya para magkaroon ng mas magandang impact ang pagkakatayo niya. You're going to buy a party dress?
Sagot ni Ella. Nakita niyang bumuntong hininga si Jericho matapos siyang masuri nito. What party? Sean's party tonight. Aren't you invited? Ella asked. I'm invited. Tanging sagot ni Jericho at isinandal ang katawan sa sofa. Well, we have to go. Sabi niya dahil nais na niyang maiwasan si Jericho. Have you eat your breakfast? Biglang tanong ni Jericho. Yup. Ella answered. You, Bianca? Jericho asked her. Well, I prefer Starbucks coffee. No, eat your breakfast in the kitchen while you are waiting for me. Waiting for you? Bulalas na tanong niya. I'll go with you. I'll give you a ride. Sagot ni Jericho at tumayo na mula sa kinaupan. Yes. Masayang sagot ni Ella. Go, eat first. Sabi ni Jericho bago tuluyan tumakbo paakyat ng hagdan. Sunundan lang niya ito ng tingin. Lihim siyang napangiti at nakita niyang nilingon pa siya ni Jericho nang nasa taas na ito ng hagdan. Nagkatinginan sila at hindi niya alam kung paanong mag-react. Napalunok lang siya at nawala na sa paningin niya si Jericho. Come on, I want fresh pineapple juice. Yaya ni Ella sa kanya at hinila na siya sa braso papunta sa kusina. Tila siya hangin na humahakbang habang papunta sila sa kusina ni Ella. Ewan niya pero may kakaiba talaga sa mga tingin ni Jericho sa kanya. At tila may kakaiba din siyang naibibigay na tingin dito. Napangiti siya nang hindi niya namamalayan kaya naman nagulat pa siya nang hampasin siya ni Ella ng maliit na bag nito. Ouch! Anya at naupo na sa mesa. Are you daydreaming? Nagtatakang tanong ni Ella. Huh? What? No? Mabilis na sagot niya at inayos kunwari ang palda para maiwasan ang mga mata ni Ella. What are you thinking? Why are you smiling like an idiot? Maarting tanong nito. Tumawa lang siya at sinulya pa ng kaibigan. Nothing. Tanging sagot niya at dumating na si Manang Alma para ipaganda sila ng makakain. Ewan ko sa'yo. Kunwari inis na sabi ni Ella. Aaten ba si Vincent mamaya? Pag-iiba niya ng usapan. Of course. Kaya nga ako aaten eh. Sa tingin mo ba mag-e-effort pa ako na bibili ng bagong dress kung hindi ko rin naman makikita si Vincent? May Mr. Everything? Yeah, right. For sure kung wala yang si Mr. Everything mo, wala ka din sa party. Sagot niya tumusok ng apple na nakahain sa mesa. Nagpahain na lang siya ng fruity breakfast para sa pagbaba ni Jericho. Tapos na silang kumain ni Ella. Ikaw, dahil ba kay Sean kaya ka bibili ng party dress? Tanong nito habang panay subo sa green grapes sa mesa. Well, actually, I dress up to impress myself, not to impress someone. Wow! Tanging sagot nito at tinuloy na ang pagkain habang walang tigil ito sa kakukwento kay Vincent. Nangingiti na lang siya sa kaibigan dahil alam niya kung gaano ka-addict ito kay Vincent. Ready, girls? Boses mula sa may pinto ng komedor. Nilingon niya nagsalita at nakita si Jericho na plain dark blue shirt, black ripped jeans, and white Converse. Napalunok siya matapos masuri ang suot nito at bumalik sa gwapong mukha nito at magulong basang buhok. Nagkibit balikat siya dahil bakit ba gwapong-gwapo siya kay Jericho ngayon? I am. How about you, Bianca? Tanong ni Ella na nakatayo na pala habang umunguya pa ng mansanas. Hindi niya alam isasagot at nagbaba ng tingin. Alam niya nahuli siya ni Ella nang suriin si Jericho. Napakagatlabi siya at nagdasal na sana'y huwag bigyan ng ibang kahulugan ng kaibigan niya ang nakita sa kanya. Paglabas nila, kaagad na kinuha ni Jericho ang puting sports car nito para gamitin nila. Ba talaga ang mayaman? Madaming kotse? Nakangiting sabi ni Ella. Tumango lang siya habang nakamata kay Jericho na sumenyas na sumakay na sila. Let's go. Yaya niya kay Ella at lumapit na sa sasakyan ni Jericho. Diyan ka na sa harap, sa likod ako. Sabi ni Ella at mabilis na sumakay ito sa likod ng kotse. Kaya naman wala na siyang choice. Hindi naman papayag si Jericho na pareho silang nasa likod ni Ella dahil baka magmukha itong driver. Napakagwapong driver kung ganoon. Pag-upo niya, napasulyap siya kay Jericho at nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya at mabilis na nag-iwas ng tingin at nakita niya sa salamin sa Ella na nakamasid sa kanya. Nag-iwas din siya ng tingin sa kaibigan. Alam niyang halatang halata na ni Ella ang mga sulyap niya kay Jericho at ayaw niyang mabigyan ng kaibigan ng ibang kahulugan iyon. Hindi dahil nais niyang itago ang anumang nararamdaman, kundi alam niyang hindi siya maaaring magkagusto kay Jericho. Hindi siya maaaring humanga dito dahil isa itong Gomez.
Ang Gomez ang nagbigay sa kanya ng magandang buhay at inaasahan ng mga ito na kapatid ang turing niya kay Jericho. Ano na lang ang mangyayari kung magkakaroon nga siya ng damdamin kay Jericho? Ano na lang ang sasabihin ng mga taong kumukup-kup at tinuturing siyang kadugo at ganap na kapamilya? Kaya habang maaga pa, iniiwasan na niya si Jericho. Mali ang makaramdam siya ng kakaiba para dito. Malaking pagkakamali ang magkagusto siya kay Jericho. Come on, let's try here. Yaya ni Ella nang makakita ng dress sa isang kilalang butik. Sige. Alanganing sagot niya at sinulyapan si Jericho na sumusunod lang sa kanila. Nahihiya lang tuloy siya sa binata dahil alam niyang nauupi ito dahil panay damit pang babae ang pinapasukan nila. Are you okay? Tanong niya habang nasa loob ng fitting room sa Ella at nagsusukat ng nagustuhan nitong dress. Hindi pa siya nagsusukat dahil wala pa siyang makitang nagugustuhan niya. Yeah? Tipid na sagot nito at naupo sa sofa. Matagal pa namang mamili yang sa Ella. Sabi niya at wala sa sariling tumabi sa upuan nito. I know, lahat naman ng girls ganyan eh. Sabagay, si Crystal din ba matagal magsukat? I don't know, wala akong tiyagang samahan siya sa mall. Sagot nito at hinila ang magazine sa may mesa. Hindi mo pa siya sinasamahang mamili? Nagtatakang tanong niya. Never in her wildest dream. Sagot nito at sinulyapan siya. Nagtama na naman ang mga mata nila at naramdaman na naman niya ang awkward feeling na nararamdaman niya sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Then why you go with us? Tanong niya na nanatili pa rin nakatingin dito. Well, honestly, I don't know. Maybe bored lang ako sa bahay. Sagot nito at nagbaba ng mata. Itinuon sa magazine ang pansin. Ewan niya pero tila siya nakakaramdam ng katuwaan nang malamang hindi pa nito sinasamahang mag-mall si Crystal. Ibig sabihin hindi pa nagda-date ang mga ito sa mall. Saan naman kaya nagpupunta ang mga ito? Well, alam naman niyang lahat ng party ng mga mayayamang teenager dito sa San Miguel ipinupuntahan ni Crystal. Malamang doon na lang din nagda-date ang mga ito. Pareho namang mahilig mag-party ang mga ito. Ganoon pa man, masaya siya dahil siya ang unang sinamahan nito sa mall. Silang dalawa pala ni Ella. Bianca! Tawag ni Ella na nagpabalikwas pa sa kanya dahil kanina pa siya nakatitig sa gwapong mukha ni Jericho. Huh? Come here! Tawag ni Ella sa kanya na nakasilip lang sa fitting room. Mabilis siyang tumayo sa kinuupan at muntik pang mabangga si Jericho sa taranta niyang makalapit kay Ella. Sorry. Paumanhin niya kay Jericho. It's okay. Sagot nito at ibinalik sa mesa ang magazine at nakasunod lang ng tingin sa kanya. Why? Tanong niya kay Ella nang makalapit dito at pasimpleng sinulyapan si Jericho na nakatingin pa rin sa kanya. Here. At hinila siya ni Ella papasok ng fitting room. What are you doing, huh? Bulong ni Ella. What? Why? Nagtatakang tanong niya habang nagsisiksikan silang dalawa sa maliit na fitting room habang suot ni Ella ang mini purple dress. I saw you. You saw me? What? Staring at him. Jericho. Bulong nito pero may diin sa pagkakasabi. Napalunok siya at nag-iwas ng tingin dito. Napasudyap sa salamin at nakita niya ang tense niya sa muka. Bianca, I saw you. The way you look at him, that's how I look at Vincent. Hindi niya alam ang isasagot. Ito na nga ang sinasabi niya. Mahahalata siya nito. Do you like him? Tanong nito na may pandidiri pa sa tono at sa itsura nito. Na tila ba hindi siya pwedeng magkagusto kay Jericho. No? Mabilis na sagot niya. I won't believe you. Ella, this is... Bianca? What are you doing there? Jericho's voice cut her words. She's checking my dress. Sagot ni Ella na sa kanya nakatingin. Hurry up, please. Yamot na sagot ni Jericho. Sure thing. Sagot ni Ella. That's nice. Get it. Sabi niya at mabilis na lumabas ng fitting room. Nais niyang iwasan ang kaibigan. Is she done? Jericho asked nang makalabas ng fitting room. Almost. Tipid na sagot niya at kunwari tumingin siya ng damit para maiwasan si Jericho. I'll get this. Ani Ella nang makalabas na ng fitting room at lumapit sa cashier. Bianca, have you found something you like? Ella asked. Not yet. I'll check some other store. She answered trying to sound cool. Matapos nilang mabayaran ang nabili ni Ella, lumabas na sila at naglakad para maghanap ng ibang store.
Nakagitna siya sa pagitan ni Ella at Jericho at hindi ilang beses na nagbubungguan ang mga kamay nila ni Jericho at tila siya nakukuryente. Panay naman ang malalalim na sulyap sa kanya ni Ella. Alam niyang hindi siya titigilan ng kaibigan pag nagkasolo sila. Siguradong tatanungin siya ulit nito at kukulitin ng kukulitin hanggang sa umamin siya. "Try this on." Sa Ella, nang iabot sa kanya ang red lil dress. "I don't like the color." Sagot niya, tinawakan ng maliit na bestida at lumapit si Jericho sa kanila. "It's nice. Try it first." Sabi ni Jericho at nagkatinginan pa sila ni Ella. Yeah." Sagot niya at lumakad na papunta sa fitting room. Nagubad na siya para masukat ang maliit na bestida. Matapos niyang maisuot, sinulyapan niya ang sarili sa salamin at napangiti siya. Bagay sa kanya ang dress. Kitang-kita ang mahaba niyang legs na masasabi niyang malaking asset niya, ang mga mahabang legs. Maganda din ang fit sa kanya. Lumilitaw ang magandang kurba ng katawan niya pero napangiwi siya na makitang halos luluwa na ang dibdib niya sa damit. "Oh," tanging sabi niya. Bagay at maganda na sana kaso sobrang provocative. "Bianca, let us see." Ani Ella. "Yeah, come in." Sagot niya at inayos ang buhok para takpan ang naka-expose na dibdib at lumabas na. "Wow, that's nice. Sassy and sexy." Bulalas ni Ella at hinila pa siya palapit kay Jericho na nakaupo. "What do you think, Jeric?" Masaglang tanong ni Ella at inayos pa nito ang buhok niya at naramdaman niyang tumingin si Jericho sa naka-expose niyang dibdib. "Beautiful, but you can't wear that. It's too much skin showing off." Sagot nito na walang kangiti-ngiti sa mga labi at muling hinagod siya nito ng tingin. Nakita niyang gumalaw ang Adam's apple nito nang mapatingin sa mahaba niyang binti. Ewan niya pero lihim siyang nangingiti. "Well, yeah, a bit." Sagot ni Ella at mabilis na tumakbo para kumuha ng iba pang damit. Naiwan siyang nakatayo sa harap ni Jericho at napapansin niyang pasimple siya nitong sinusulyapan. Hindi tuloy niya alam kung paano tatayo nang maayos habang suot pa rin ang sexing damit. May biglang pumasok sa butik na umagaw pa ng pansin nilang dalawa ni Jericho. Hindi niya kilala ang mga ito pero namumukhaan niya. Marahil mga estudyante din sa SMU. Matamis na ngumiti ang babaeng naka-sunny dress and flip-flops nang mapansin si Jericho at lumapit dito. "Hey, Jeric! What are you doing here?" Marting bati nito kay Jericho na nakita niyang umikot ng mga mata at sinulyapan siya. Nagkibit balikat lang siya dito. "Just looking around." Walang emosyong sagot nito. "Oh yeah." Sagot ng babae at sinulyapan siya mula ulo hanggang paa at bumalik sa mukha niya. At napansin niya na bubulungan ang dalawa pa nitong kasama habang pinaglilipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Jericho na walang mababakas na pakaalam sa mukha. "Do I know you?" Tanong ng babae na nakausap pa lang ni Jericho. "I guess not." Confident na sagot niya. Ewan niya pero tila ba malakas ang loob niya dahil sa suot na red dress at hindi school uniform. Alam niyang maaaring hindi siya mamukhaan ng babae dahil hindi siya naka-school uniform. "I think I've met you before. It's just, I can't remember." Sagot nito at nilingon ng mga kasama na tila ba nag-iisip din kung saan ba siya nakita ng mga ito. "It doesn't matter." Ani Jericho at pasimple siyang hinawakan sa braso at hinila palayo sa tatlong babae. "See you around, Jeric." Habol pa nito kay Jericho na hindi man lang pinansin ni Jericho. "Who are they?" Tanong niya at nilingon ng mga ito na nakasunod pa rin ang tingin sa kanila ni Jericho. "They are nothing but a bitch at school." Sagot ni Jericho at nilapitan nila sa Ella na namimili pa rin ng damit para sa kanya. "Try them all, then choose the best one." Sabi ni Jericho at isa-isang hinila ang mga damit kay Ella. "Yeah, go, try them all." Si Ella at tinulak siya papuntang fitting room. Bitbit ang 4 na mini dress na iba-iba ang kulay. Isa-isa niyang isinukat ang mga iyon at pinakita kay Ella at Jericho. Tila siya nagmamodel sa harap ng mga ito. Nakakadalawa na siya, wala pa rin magustuhan si Jericho sa mga damit. Panay ang puna nito na masyadong sexy, masyadong maiksi, masyadong litaw ang balat. Ewan tuloy niya kung ano ba ang gusto nito. Baka mamaya pagsuotin siya nito ng dress na mukha lang niya ang nakikita. Suot na niya ang huling dress na napili ni Ella para sa kanya at sinulyapan ang sarili sa salamin. Black-fitted mini dress iyon na masasabi niyang nagbibigay ng magandang curve sa batang katawan niya at nagpapakita din ng asset niya, ang mahaba niyang legs. Napangiti siya ng matitigan ang sarili sa salamin. Tila ba may kakaibang impact na ibinigay sa kanya ang little black dress. "I guess this is it."
Sabi niya at tila siya baliw na nag-pose-pose pa bago tuluyan lumabas ng fitting room. That's it! Tili ni Ella nang may pakita sa mga ito ang suot niya. Really? She asked at sinilapan si Jericho na tila ba nakatanga na lang sa kanya habang titig na titig sa kanya. Yeah, winner ka dyan. Diba Jeric? Tanong ni Ella kay Jericho at sinikupan niya ito dahil nakatunganga pa rin ito sa kanya. Nice. Tanging sabi ni Jericho at tila ba napahiya dahil kinailangan pa itong sikuhin ni Ella kanina. Matapos nilang mabayaran ang damit, nagpaalam na kaagad si Ella na makikita daw sila ng Kuya Nate nito. Nais man niyang pigilan ng kaibigan, hindi na niya ginawa. Hinayaan na lang niyang mauna na ito at naiwan na sila ni Jericho. Are you hungry? Tanong ni Jericho habang naglalakad silang dalawa. A bit. Nahihiyang sagot niya habang hindi alam kung saan titingin. Come on, let's grab something to eat. Yaya nito at binilisan na ang paglalakad. Can we grab in McDonald's? Tanong niya dito. Paborito kasi niya ang twister fries doon. McDonald's? No. Mabilis na sagot nito. Alam niyang since bata pa sila nagagalit na ito pag sa McDonald's siya nagyayayang kumain kasama ang mommy nito o di kaya ang donya. Sabi ng mommy nito, kaya daw ayaw ni Jericho sa McDonald's dahil pambata lang daw iyon at hindi na raw ito bata. Kaya kahit anong pamimilit niya noon, hindi ito pumapayag. Kaya kadalas ay nagta-take out na lang siya ng gusto niya sa McDonald's after nilang kumain sa mga mamahaling restaurant na pinipili ni Jericho noon. I want fries. Pamimilit niya at nais niyang subukan kung mapagbibigyan siya nito. They serve fries at the restaurant. But they are not McDonald's. Bianca, you are not a little girl anymore. McDonald's is for kids only. Sagot nito na nasa himig ang inis. Sige, ikaw ang bahala. Basta ikaw ang taya. Sagot niya at inilabas pa ang dila dito. I can pay your bills. Mayabang na sagot nito at nauna na sa paglalakad sa kanya. Ngumiti siya at hinabol ito. Wait for me! Pumasok sila sa isang mamahaling restaurant sa gilid ng mall at panay ang bati ng mga staff kay Jericho. Marahil madalas ito doon kay halos lahat ng staff ay kilala na nito. Table for two, Mr. Gomez? Tanong na lalaking nakapormal. Marahil ito ang manager ng restaurant. Tumango lang si Jericho at binati naman siya ng lalaki. Ngilitaan niya ito at sumunod na sila ni Jericho dito. Do you know you here? Araw-araw ka ba dito? Bulong niya dito habang naglalakad sila. I own this place. Sagot nito at huminto na sa paglalakad at nabunggo pa siya sa malapad na likod nito dahil sa biglang pagtigil nito sa paglalakad. Watch your step. Sita nito sa kanya. Ouch! Are you okay, ma'am? Tanong ng lalaki. Tumango lang siya at ngumiti dito at naupo na katapat si Jericho na kaagad na nakaupo. What do you want to eat? Tanong ni Jericho sa kanya. Can I see the menu? Mataray na sabi niya rito. I thought you want fries and burger. Cheeseburger. Lots of cheese. Sagot niya. Yeah, that's it. And give me clubhouse tuna with vegetables one. Order ni Jericho sa lalaki na sinusulat ang bawat sabihin nito. Iginala niya ang mga mata at masasabing niya na isa itong sosyal na restaurant. Makikita sa ayos ng paligid at mga suot ng mga nandoon na kumakain. Bihis na bihis ang mga ito at mukhang mga donya din. Nagtataka siya. Bakit kailangan pa ganitong sosyal na restaurant dapat sosyal din ang suot mo? Samantalang sa mga fast food like McDonald's, kahit nakapantulog ka, pwede ka mag-dine in doon. Do you like the place? Jericho asked. Yeah, lahat sosyal. Mabilis na sagot niya at ininom ang tubig na inilapag ng waiter. Not at all. Some of them are trying hard. Trying hard? Yeah. Those people feeling rich. They eat here just to show to others they are rich. Even they are not. They just did that for short show. He explained. Then why? I don't know. And I don't care. Cause I'm not one of them. I'm a rich kid since birth. Yeah? You're one of those lucky kids na tinatawag nilang may gintong kutsara sa bibig. Iritang sagot niya dahil nahihimigan niya ang kayabangan dito. Nagulat siya na biglang tumawa ito. Why? Kunot noong tanong niya habang nakatingin dito na tawa ng tawa na tila ba nakakatawa talaga ang sinabi niya. Pero ganoon pa man ang sarap nitong titigan habang tumatawa. Kitang-kitang kasiglahan sa gwapong mukha nito. I like that, huh? Golden spoon? Sabi nito na hindi mapigilan ang pagtawa. Ha ha ha.
she said with the fake sounds. Kintong kutsara sa bibig. Ulit niya na lalo pa ikinalakas ng pagtawa nito at natawa na din siya dahil bihirang-bihira niyang makitang tumatawa ito. Habang nagtatawanan sila, dumating ang waiter at isa-isang inilapag ang order nila. Tila pa kinalamang sikmura niya na makita ang malaking burger na punong-puno ng cheese at naglalaki ang mga french fries. Wow! Usan niya at mabilis na dumampot ng fries at sinubo iyon. Napaso pa siya kaya muling iniluwa ang kalahati. Ang init? Anya. Fresh from cook. Nakangiting sagot ni Jericho habang tila aliw na aliw pa itong nakamasid sa kanya. Yeah? Tanging sagot niya at uminom ng tubig. See? Much better ang burger and fries nila dito. Sabi nito habang nilalagyan ng maraming mayonnaise ang sandwich nito. Yeah? But I can't afford to eat here every day. Sagot niya at kinuha ang malaking cheeseburger at sinubukang kagatin iyon. Nang bigla siyang may narinig na click ng camera at mabilis na napatingin kay Jericho na malapad ang ngiti sa mukha habang hawak-hawak ang cellphone nito. Cheese! Sabi nito sa kanya. Jericho! Inis na tawag niya at ibinaba ang cheeseburger at pilit inaabot ang cellphone ni Jericho. You can take it. Sabi lang nito. Sinimulan ng kainin ang sandwich nito. Taya mo, sana sinabihan mo ako para nakapag-post ako. Biro niya rito at sumubo ng fries na buti naman hindi na gaanong mainit. Eh di hindi na stolen yun. Maganda ba ako sa picture? Saka pa. So pangit ako? Kumain ka na lang kaya muna, baka sakaling gumanda ka. Sagot nito at tumampot ng 3 piraso sa mga fries niya. Akin yan? Sita niya rito pero bago pa niya nabawi mga fries ay naisubo na nitong lahat.